Cotidor Cafe here in South Korea. European style na coffee shop. Pagpasok nyo sa loob, makikita nyo na yung mga lumang kagamitan. Para siyang mga antique na. Collection po yata to nung may-ari ng coffee shop na ito. Sabi, galing daw to ng Europe or ng United Kingdom. Makikita nyo naman na ang dami nilang mga magagandang kagamitan, mga makalumang kagamitan. At yung talagang design at aura po nung cafe ay para ka talagang bumalik in old times kasi yung mga gamit niya, yung mga luma na po talaga siya. Nakakatuwa lang kasi kung iisipin mo, paano niya kinolekta lahat ng yan. At siguro ang mamahal kasi katulad niya mga typewriter, yung mga lumang kagamitan pa nung unang panahon. So, kung saan ba niya pinagbibili ang collection niya na yan, pati meron po siya mga paintings dyan. At nakakatuwa rin kasi meron siyang lumang ano tawag dito? Telepono. Yung diikot pa. Kasi diba sa atin, nung mga bata pa tayo, ganyan yung telepono natin, diikot. So, yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam na ganyan yung way natin para makausap o makipag-communicate noon. Kasi ngayon is cellphone na. So, pag akat nyo po dito sa second floor, kasi kanina sa basement yon, meron sila dyan na manika. Parang hindi ko alam kung ano siya para European style na manika. Tapos yung kanyang mga para siyang dito mga design. 70s. So, makikita nyo yung flag po ng United Kingdom. Tapos meron siyang mga maliliit siya na Barbie dolls. Sabi ko nga, nasa dyan si Annabelle. Kasi mga makalumang dolls din siya. Tapos meron po sila dito sa pinakaharap na para siyang angel na naka-red. Tapos may ilaw siya. Nagulat nga kami kasi biglang pinagalaw yan ng Sajangnim. Ito yung mga available naman nila na tinapay or pastries. Hindi ganong karami yung choices, pero for sure naman na may enjoy nyo dahil sa ambience pa lang ng lugar, even sa coffee nila, ilan lang yung mga choices. Tapos makita nyo ito, old cash register. Tapos ito yata is parang anuhan siya ng kape, gilingan. Kung gusto nyo makapunta dito, kung makapag-travel kayo ng South Korea, nasa Iksan lang po ito or yung mga malalapit na city dito sa amin. Sa Iksan, malapit po siya sa Wondae or Wonghwang University or Wonghwang Hospital. Pwede naman po na ilalagay ko dito yung address niya. Ito naman po ay sa may second floor nila. Makikita nyo din marami pong libro dyan sa paligid. Yung mga books nila ay mga talagang makaluma na. Tapos ano po siya, yung may pagka-Spanish na ewan ko yung language nung sa books niya. Even po yung background music, yung music na ginagamit po nila dito sa cafe, mga makalumang English music po talaga. Kaya nakaka-relax siya ng sobra, lalo na tayo, di ba, Pilipino. Na mimiss din natin na makapakinig ng English music. So, nakapag-stay kami dyan ng almost 3 hours din yata kaming nagchikahan na magkakaibigan. Dahil kami lang yung customer nila that time. So, parang VIP kami dito. Kami lang yung nagstay ng maghapon kasama yung anak ko. So, na-enjoy po namin yung ambience talaga ng lugar. Kasi kahit saan ka tumingin, talagang puro siya makalumang panahon talaga yung kanyang style. At dahil sa first time namin dito, talagang sinulit namin yung maghapon at plan din namin na bumalik pa kasi meron din po pala sila dyan sa may bandang basement kanina. Meron silang mini bar kung saan pwede kayong uminom or pwede kayong mag-doribang or karaoke kasi may available din po sila doon na karaokehan. Ito naman yung kanilang CR na nandyan si Snow White and the Seven Dwarfs. Tapos dito sa may bandang hagdanan, makikita nyo yung isang napakalaking armor at kahit saan nakakita ako ng typewriter. So ang dami niyang typewriter talaga. Itong armor na to kasing laki din ng tao. So sino kaya ang gumamit na ito? So nakaka-amaze lang kasi sa collection ni Sajangnim, magkano kayang ginastos niya dyan. Even yung katabi na may ginagawa kasi ditong katabi pa na isang building, gagawin naman daw niya yun na restaurant. Sabi niya parang Italian style na restaurant. So bukod dito sa cafe,
meron din siyang, same din siya sa team na may pagka-European team, yung kabilang restaurant niya. Kaya sabi namin kami mag-i-invite din ng ibang friends namin kasi medyo liblib po yung lugar, hindi siya masyadong kita. Kaya siguro hindi masyadong napupuntahan. Pero pag once na commercialize na to or yun na promote ng ibang tao, magiging na siya, well-known cafe na rin.